Bakit napakahalaga ng pagpatak ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Kung atin po ito throwback, no? Mula doon sa krus, siyempre alam naman natin dumanak ang dugo ng Panginoong Hesukristo dito sa cross. Actually, yung papunta po sa Kalbaryo while carrying the beam, tiyak ayon sa mga scholars na nag-aral ng Bible, hindi lang po dugo ang nalalaglag while holding the beam. Pasintabi sa mga kumakain, no? Pero yung mga laman ng Panginoon, dahil yung pagkakahampas sa Panginoon dun sa haligi ng bato na iniutos ni Poncio Pilato, di po ba? Para pag nakita raw siya ng mga Hudyo, pakawalan siya. Pero sa halip, nung nakita siya ng mga Hudyo, lalo sila nagsigawan, crucify him, di ba? Okay, so yung epekto po nung pagpapahampas na yun. Teka, napanood niyo po ba yung Passion of the Christ? Napanood niyo po ba itong Passion of the Christ? Di po ba may sindo nun sa haligi yan? Ganun po yun. Ang mga pinanghampas po sa kanya ay mga buto ng mga hayop. So, pag yung hinampas ka nun, di po ba? Tapos pag tinanggal doon, mga laman mo maaalis kasama. So, dito po sa bandang ng Panginoong Hesukristo, sa bandang ribs niya, halos kita na po yung buto niya habang hawak niya yung beam. Okay? So, doon pa lang po na nahuhulog na yung mga dugo niya, pati mga laman-laman niya habang siya po ay papunta sa Golgotha. Okay? Pero kung ititrace po natin mabuti, saan po ba unang pumatak ang dugo ng Panginoon? Ito po nung siya ay tinuli. Okay, nung tinuli ang Panginoon. Okay, it symbolizes blood right there and there. So, ang kahalagahan ng blood, especially sa bansang Israel during that time, ito po ang kumakatawan para takpan ng kanilang mga kasalanan. Pero ang ginagamit po nila, makinig pong mabuti, ay dugo ng mga hayop. So, yearly na i-expire yan. Anong date ngayon? February 28, 2024. So, halimbawa ngayon, ikaw ay nag-offer ng offering mo at ang offering mong hayop ay kinatay, unblemished naman ito. Sasabihin ng pari sa'yo, nung high priest, bumalik ka uli next year kasi expire na yan. Maliban na lang pag may 29, na-extend ng isang araw, di ba? Okay, so ibig ko sabihin, kasi February, di ba may 29 minsan? Ganon. So, ang gusto ko pong ipunto rito, yung ginagawa ng mga tao from the past, from the Old Testament, ang epekto nito annually o yearly. Okay. Matatapos pagkatapos ng isang taon. Annual nga hindi po ba? Okay. Pero makikita niya pagdating ng Panginoong Hesukristo, when He was 8 days old, tinuli siya. Nagpapakita na po rito na, hey, bata pa lang siya, talagang involved na ang dugo sa kanya. Mahalaga ang dugo sa kanya. Lalo na po, nung susunod nating makikita mula sa pagtuli sa kanya, ang sumunod na pagbubo ng kanyang dugo ay dun sa Garden of Gethsemane. Pangalawang pagbubo ng dugo niya dyan sa Garden of Gethsemane. Tumulo ang kanyang dugo, yung pawis niya naging dugo. Okay. Tapos, syempre, ito na po nung pinahampas siya. Lahat nandun na po yon. Okay? Especially nung hawak niya yung beam. Totoo po yun. Kasi nakikita na po, nakalagay po yung hula sa Psalms na habang hawak po ni Jesus yung kanyang beam, cross beam, patungo sa Golgotha, nalalaglag na yung mga laman niya at nakikita na yung kanyang mga buto. Alam niyo yung plow, yung parang ginaganon sa bukid, yung parang inaararo, yung parang inararo yung dito niya, kaya kitang-kita yung mga buto niya. Para po sa atin yun. Mahal niya tayo. Di po ba? Tayo dapat ang gaganunin, pero siya nang umako para po sa atin. Di po ba? Kaya yan pong gusto kong sabihin po sa inyo. Okay? At syempre, ultimately, when He was hung on the cross, it is finished, it is naganap na. Natapos na, sabi niya. So, tapos na. Tapos na ang pag-aalay, tapos na ang sakripisyo. It is finished. Okay, makinig po mabuti. Tapos na ang pag-aalay ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ito po yung pinaka-point ko. Ang sino man mananampalataya sa Kanya, mananampalataya lang po. Wala na pong iba. Mananampalataya plus, wala po yun. Believe only. Easy believism, ganong iba. Okay lang. Totoo naman po yun. Naniwala ka, naligtas ka. Yung katabi niya magnanakaw, naniwala lang hindi ba? Naligtas.
Wala naman pong religious law, religious ceremonies na alam niyo magnanakaw na yun. Pero, di ba naligtas po siya? Yan pong gusto ko sabihin sa inyo. At gusto ko pong sabihin sa inyo, ito po yun. Ang dugo ng Panginoong Jesucristo, hindi lang po annually. Okay? Ang dugo ng Panginoong Jesucristo ay forever ang effect. So, hindi po nawawala ang kaligtasan. Dugo ng God of Gods, the God of the Milky Way, the God of the Universe, the God of the Galaxy, ang nabubo. Hindi basta-bastang dugo ng mga hayop, no? So, ang gusto ko po makita natin, tignan natin. Magkaroon tayo ng sure footing sa ating salvation. Sapagkat ang ating salvation ay isang bagay na totoo, isang bagay na matibay. Hindi magigiba. Si Kristo ang sandigang hindi magigiba. Sabi nga ng isang awitin na napaka-famoso nung bata pa kami. Kaya sabi ko, sana hanggang ngayon po, hindi lang nung bata kami, sana laging famoso, laging famous ang awitin niyan. Kaya kung sino-sino maging famous, si Jesus lang dapat ang famous. Sapagkat yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, minsan at magpakilanman, ang ating mga kasalanan, hindi lang tinakpan, inalis, tinanggal na. Di po ba? So sabi ko nga po, from beginning to end, kung titignan po natin mabuti, ako naniniwala po ako, si Abraham naligtas po sa kanyang pananampalataya lang. Would you believe? Paano yan? Hindi ko pa papaliwanag dito ng mahaba. Pero Abraham believed God. Okay, si Noah, ganun din po. Sasabihin ng iba, hindi nag-obey siya. No. Naniwala si Noah nang sabihin ng Panginoong Jesucristo sa kanya, gumawa siya ng arko o ng barko. Kasi kung hindi siya naniwala, maganda ang panahon, ba't ako gagawa? Sabihin niya. So, actually, Old Testament pa lang faith na ang nagdidigtas. Di po ba? Kaya sabi ko po, yung batas ng Old Testament, annually lang yan. Ibig sabihin talagang may faith, tapos meron yung annually na pag-aalay nila ng mga hayop. Pero ang tinitignan pa rin ng Diyos doon yung faith. Kasi nag-aalay sila. Sapagkat ang humingi naman in the first place ng mga batas ay yung mga Hudyo. Di ba? Yung mga Israelites ang humingi ng batas kay Moises. Pagkatapos siya mababasa sa Mount Sinai, basahin niyo. So, ang makikita po natin dito, talagang faith, start to finish. Kasi tingnan nyo try to read the Bible. Tawag dito, i-summarize natin siya. Create ng Panginoong Jesucristo ang mundo perfecto, hindi po ba? Create muna niya yung mga kailangan ng tao bago niya create si Adan at si Eva, hindi po ba? Nagkasala sila. Why? Dahil sa isang ahas na maganda na walang iba kundi si Taning, si Satanas, na diablo. Nilinlang ang ating unang ina na si Eva. Kinagat niya yung mansanas, binigyan pa si Adan na ating unang ama. Pumasok ang kamatayan. Kasalanan, kamatayan. Ang ultimate payment, kamatayan. Sapagkat lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa, sabi ng Biblia. Amen? So, kaya doon sa Genesis chapter 3 pa lang, nag-provide na ang Panginoong Jesucristo ng way. Siya ay bababa bilang tao. The God of the universe, the God of the Milky Way, the God of the galaxy will become man to redeem mankind, yung mga taga-planet Earth sa kanilang mga kasalanan. Kasi nagkandahawa-hawa na no? Lahat. Okay, just to think of this, okay. Naniwala si Noah na, okay Lord, gagawa po ko. Pero, tingnan niyo yung mga walang pananampalataya. Try to analyze this. Nagtatawanan sila Kasi, natitimang ka na ba? Nabubuwang ka na. Noah, gumagawa ka ng ganyan. Pagkaganda-ganda ng sikat ng araw. Actually, it took Noah 100 years may get to build the ark. Sabi ng ibang scholar, 150 pang araw So, whatever. Mahaba pong panahon. Binigyan ng Panginoong Jesucristo ng matagal na panahon yung mga tao to repent. Pero matigas ang kanilang ulo. Hindi sila naniwala doon sa sinabi ni Noah, na sinabi ng Panginoong Jesucristo naman kay Noah na may flood na
Tingnan nyo, ang layo pa, 150 years pa, pero in-announce na ni Jesus, may flood na mangyayari. Mahaba pong buhay ng tao nung araw. Hindi po ba? Nung panahon lang ni Moises, medyo umigsi na ang buhay kasi reklamador ang mga tao eh. I-try to analyze the Bible. Kung inaano ko po ngayon, Genesis, di ba? Tapos sa gitna, yung mga prophets, di ba? Nagsisisigaw sila, magsisi kayo. Pero actually, isipin niyo mabuti ito, magsisi kayo, okay. Pero yung mga tao, pag may faith sila, magsisisi sila, di ba? All the Old Testament yan. Nandun yung faith, yung kalikasan ng faith. Yun yung magbubungsod sa kanila para may faith sila na. Basahin niyo yung Hebrews chapter 11. That's the necessity of faith. Pero yung faith mo, ito po ang pinaka-big, malaking pasabog dito. Yung faith natin galing pa rin kay Jesus yon. So, biyaya talaga lahat. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, okay, bago pa tayo likhain, tayo po ay pinili na ng Panginoong Jesucristo. Na maging Kanya. I love that distribution of words na maging Kanya. Nung nakahang siya sa cross, na-visualize niya lahat niya. Nakikita niya bilang Diyos. Alam niya. From the past, pinili ko na. Hindi pa tayo pinapanganak mo, pero nakita niya na tayo sa cross. Ito yung anak kong maliligtas, ganyan. There will come a time, this woman, this man, this boy, this girl will be saved through me. Because they will accept my blood. Alam niya yan, di ba? Diyos siya eh. Kaya sabi ko, ang salvation, ito na po, it's high time for us believers. Huwag nating maliit din ang salvation. We can correct those people na nagsasabing nawawala ang salvation. Dahil ang salvation po, hindi pwedeng mawala. Dahil ang salvation, ang pinagmulan, ang author, si Lord Jesus Christ. Okay? It's high time for us to share them the real gospel. Many professing Christians holding the Bible, makikita mo dyan, nangangaral dyan sa Raon. May nakita ko minsan sa Raon eh. Sa Recto, di ba? Sa Avenida, marami dyan nangangaral. Pero, ang tanong, totoong gospel ba yung dala nila? Yun na. Nga. Hindi. Talagang hindi. Sapagkat pananakot ang kanilang dala. Hindi nila dala yung assurance ng salvation na gustong ipahayag ng Panginoong Jesucristo through His beloved children. Lahat ng born-again Christians po ay pastor, teachers. May kanya-kanyang time functions. Pero lahat tayo pwede yan dahil may anointing tayo eh. Kaya, sino pa ang gagamitin ni Jesus? Kundi tayo rin. Nag-gets niyo po yun? So, I hope itong episode natin na to, itong ating pong vlog na ito, ay maging eye-opener. Mga Kristiyano tayo, high time na malaman ng ibang tao yung gospel. Lalo na ngayon, nag-iiba na po talaga ang takbo ng mundo. Halos karamihan ng tao wala ng interest kay Jesus. Marami yung bata, iba na po ugali. Bata pa lang, sabi nga nung kapitbahay namin, bata pa lang, maldita na. That's true. Sapagkat yung kasalanan po, likas po sa tao yan. Kapapanganak pa lang po. Sabi ko nga po sa mga nakarang episodes natin, series, tawag dito, vlogs natin, ay may narinig po ko kapitbahay namin, bata, 3 years old, nagmumura na. Okay? Nagmumura na. At guess what? Yung lola parang natutuwa pa. Oh my, ako, OMG. So it's not good, it's not cool. It's not good, it's not cool at all. But those are, wow. Pero hinulaan po ng Biblia, ang mundo ay pasama ng pasama habang nag-a-approach yung rapture. Okay? So as believers, it's high time for us to share the good news, the real good news, the real gospel. Si Jesus lang po ang daan. Ito po ang mahalagang ituturo natin. Maniwala lang. Wala nang iba. Believing only. Believe. Believe na namatay siya sa cross.
para bayaran ang ating mga kasalanan. Sapat na ang dugo niya para maghugas ng ating mga kasalanan, past, present, future. That's the real gospel. That's simple. Yes, that's simple. Why? Bakit pa, may nagtanong bakit parang napakasimple? At ba't parang napakadali? At bakit naman libre? Kanong iba? Alam niyo ba kung bakit libre yan? Sapagkat ang kaligtasan po ay walang kasing halaga. Priceless. Walang taong pwedeng magbayad. Kaya yan po ay libre. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Lord Jesus Christ. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.